Uy, andyan pala kayo. Kain tayo. Oh, ito yung plato rito sa Middle East. Lalaking plato. Bale, itong order ko, half lang ito sa Faham. Faham yata itong tawag eh. Bale, grilled chicken siya. Grilled chicken. Tapos ang daming kanin. Kalahati lang yan. Kalahati lang ang order ko niyan. Bale, worth 24 reals. Ngayon, hindi ko kakayanin ubusin yan eh. Babaunin ko lang pag-uwi. Actually, katatapos ko lang sa pa-check up ko sa hospital dito sa Almana. Alam niyo mga kababayan, pasensya na kayo, medyo kumakain ako pa ng halian dahil nagugutom ako. Fasting kasi ako, nag-fasting. Kailangan kasi pag magpapalaboratory ka, magpapasting ka. So, eto, bumabawi. Kain tayo. Masarap yung kamay. Kasi yung ibang lahi rito pag kumakain, talagang nagkakamay lang yan sila. Hindi yan yung kukutsara. Kumbaga, word sa kanila pag nakita ka nagkukutsara ka. Pero masarap talagang nagkakamay lang. Kumusta na pala kayo? Actually, ano ko ng video na to habang kumakain ako kasi medyo yung lugar sinamantala ko dahil tahimik. Wala kasi ibang lugar tsaka mainit dito pag sa labas. So, kumusta ang Pilipinas mga kababayan? Sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas ngayon, kumusta po tayong lahat? Sa mga kapwa ko OFW, kumusta po tayo? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Kumusta man ang Pilipinas? Kaya alam mo na naisipan ko mag-vlog kasi tagal na eh. Medyo kung iisipin niyo mga kababayan, siguro kung kayo naguguluhan, pati rin ako naguguluhan. Dahil yung mga, alam mo yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin, yung isa lang naman ang gusto mangyari ng mga Pilipino, di ba? Yung lumabas ang katotohanan kung sino yung may pananagutan doon sa grabing nakawan. Aminin natin sa hindi. Kaya tayo nagkakaganito ang Pilipinas, naghihirap, maraming naghihirap. Ang ekonomiya, lahat bumaba, pati ratings ng Pangulo, negative. Diba? Negative 15, pababa ng pababa. So, ang issue kasi dito dahil doon sa lang nakawan, itong nakawan na hindi ordinaryong nakawan ha, talagang trilyon na. Kung susumahin natin mula 2022 nung umupo ang PBBM admin hanggang ngayon, trilyon na daw according to sa social media. Ngayon mga kababayan, mayroon lang ako na napapansin dito na para bang pinagluloko lang ang taong bayan. Pinagluloko lang tayo. Ako wala namang problema doon sa mga loyalista, pero ang akin lang kasi maging realistic tayo, makatotohanan na dapat hanapin natin ang pera natin. Malaking pera yun. Malaking pera yun. Nagpapasarap-sarap ang mga kawatan samantala tayo nagpapakahirap. Diba? So, ang issue kasi dito, ayan, nakikita natin ngayon na nagkakagulo-gulo na sa Senate. Pero ang nagtataka ako bakit ang Kongreso, yung lower house, ang tahimik, na samantala andon ang pinakamaraming magnanakaw. Daan-daan magnanakaw na nandoon. Diba? So, bakit ang Senate ngayon? Dahil nga, ang Senate kasi, nandiyan kasi ang impeachment ni VP Sara, na isa yan sa ginastusan, ng kung sino-sino para lang mapabagsak si VP Sara. Para piyansuhol, yung mga ibang kinurakot, pinansuhol doon sa mga kongresista. Diba? Alam nyo na yan. Ngayon, ang issue ganito. Reaction ko lang to bilang isang taxpayer, bilang isang Pilipino, at saka bilang isang OFW. May pakialam po tayo. Ang issue kasi dito, yung nagdadalawa ang liderato ng Senado. Kaya lang, ang akin lang dito, alam mo naman, lahat ng paraan gagawin, walang pakialam kung lalabagin ang batas, basta maprotektahan lang ang mga gusto nilang protektahan, pagtakpan ang gustong pagtakpan. Halata naman natin, sabi nga nila yung Senate daw ng Senate of the Philippines at saka yung Senate
ni PBBM, di ba, ng Marcos administration. Kasi halata naman, di ba, yung nagsalita yung 18 Marines. Itinuro si Erwin Tulfo, itong Bindalo, na parang bunganga lang mayroon ito, wala yata ito utak eh. Kasi isipin mo ba naman na kung ano nung pinagsasabi, kukilyuhan, bibit-bitin, walang pakialam, yung akala mo nasa radio program lang siya, hindi siya senador. So doon ko napansin na itong taong ito, bunganga lang pala itong mayroon. Kaya nga sabi ko, yung tawag nito, yung nangyari dyan sa Senado, gusto lang pagtakpan. Alam niyo bakit? Sino ba naman tanga hindi makalata? Ikaw na itinuro, nakasabwat doon sa malita, tapos ikaw mag-head ng investigasyon. Hindi naman siguro tanga ang mga Pilipino, di ba? Ikaw mag-head, ikaw ang nagmamalaki. Samantala, ayon doon sa salaysay ng 18 Marines, 8 lahat ng malitang diniliver sa iyo, tapos ikaw mag-head ng investigasyon. Ginagawa naman tayong tanga, di ba? Ngayon, ito yung issue. Bunganga sila ng bunganga na parating ang investigasyon sa Blue Ribbon na inaangkin nila na sila yung legal, sila yung legit na Blue Ribbon. Nung Lunes, di ba? Sinubaybayan ko yun. Kung talagang matapang talaga si Tulfo eh. Kasi makikita mo sa pananalita, wala siyang pakialam, wala siyang kinatatakutan eh. Wala pa Lunes eh, nagsorry na. Ang masama dito, hindi tayo mga bata na magsasalita ka na kung ano-ano, tapos bigla ka lang sorry. Ganun lang yon, di ba? Ngayon ito yung issue. Sinubaybayan ko. Kung matapang talaga siya, di ba? Ang sabi nila, pinatawag nilang 18 Marines para malaman ang katotohanan. Ito yung reaksyon ko lang. Kung di ako nagkakamali, akala nila na hindi darating ang 18 Marines, di ba? Na biglang sumulpot na hinarang pa doon sa baba, sa entrance. Hindi pa kagad pinapasok kasi nga, kasi daw walang QR code, walang ganito. Ang issue is pumunta. Ngayon, habang nag-hihiring daw sila, na biglang kumambyo ng meeting, sinuspindi, di ba? Panoorin yung drama, ang circus ng mga ulupong na ito. Sinuspindi. Kung ano man yan, yung red ribbon man yan, bikini hearing man yan, ano man yan. Sinuspindi. Ang sabi nila, dahil daw sa respeto nila sa lindol. Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, naglindol mga alas 8. Yung hearing nila, nag-umpisa alas 9. Di ba? Ang akin lang tanong, nandyan yung dumating yung 18 Marines, kung ano yung mga sinasabi nyo, nung dumating, bigla nyo sinuspindi. Anong pakialam natin kung talagang totoo kayo, sincero sa paghahanap ng katotohanan? Wala na tayong magagawa sa lindol. Wala na tayong magagawa, nangyari na yun. Asutso, nangyari na yun. Andyan na yung 18 Marines. Nanggagala 80 kayo nung hindi pa dumating ang Marines. Akala nyo, di darating nang dumating. Pinahirapan doon sa baba, sa entrance, bago papasukin. Nung pumasok, sinuspindi nyo ang hearing, di ba? Pinagluloko tayo dito. Para tayong mga tangang mga Pilipino. So, ito yung nakakatuwa eh. Sinubaybayan ko itong challenge nila na unfollow Rapi Tulfo in action. Totoo nga. Totoo. Libo-libo. Kaninang umaga sinundan ko yung followers niya. I think 17,000 mahigit. Less than, mula nung kahapon hanggang kaninang umaga. Less than 20,000 ang nawala. 17,000 mahigit ang nawala ng mga followers. So, ibig sabihin, isang malinaw na message niyan na nakakalata ng mga Pilipino at hindi tayo tanga. At sana itong si Bindalo, bawas-bawasan niya yung bunganga niya. Kasi akala niya kung makaasta siya, parang siya na yung may-ari ng Pilipinas eh. Excited nga ako kasi kumagat si pumatol si Robin Padilla eh. Sabi niya, wag nang utos ng usaa. Direktahin mo na, kwilyuhan mo na ako. Di ba? Yun yung medyo tinatarantado na yung mga Pilipino. Ngayon, ang gusto nilang mangyari, laging gustong agawin yung leadership. Bakit hindi na lang kayo dyan magtulungan? Hindi na lang kayo dyan magtulungan para lumabas ang katotohanan kung totoo bang gusto. At ikaw, ako payo ko lang ito Ito kay Bindalo. Kung totoong seryoso ka at sinasabi mong wala kang kasalanan, bakit hindi ka mag-inhibit?
Bakit ikaw ang bunganga mo ang naano dyan sa Senado? Kabago-bago mo lang na senador, akala mo, di ba? Okay lang sana kung abogado ka. Di ba? Nakakagigil mga kababayan sa mga nakakaintindi sa sitwasyon, sa mga na may mga utak at nakakaintindi. Manggigigil ka kasi pinagluloko tayo. Pinagluloko tayo. Di ba? So, ayun lang mga kababayan, hindi ko natatapos pa yung marami pa yung kinakain ko. Dahil ngayon nalulungkot ako sa 13, akala ko matitibay na sila, no? Itong si Boy Kilay, siya yung unang nagbigkas kay wala daw siyang takot eh. Lalabanan niya si Martin Romualdez, binigkas niya na siya yung promotor sa korupsyon, sa pag ng pundo, pag nanakaw. Pero biglang bumigay si Boy Kilay eh. Nabudol tayo. Diba? Nahudas tayo. Mga Pilipino, tuwang-tuwa na sa katotohanan. Ngayon, mayroon pa daw. Kaya in-announce naman ni Bam Aquino, kanina lang, nabasa ko na magiging 30 na daw sila. Sino kaya doon ng mga hudas din walang mga prinsipyo? Ang bilib ako kay Jingo Estrada, Senator Jingo Estrada. Ito dati, hindi ako dito eh. Pero bumilib ako, sinasabi nila noon na ito daw may pagkaano eh. Pero ito yung nagpakita na lalaking lalaki sa prinsipyo. Hindi natakot sa makulong siya. Yan dyan ako bilib. Aywan ko yung kapatid. Ugas kamay, grabing kapatid yan ha. Si Senator J.B. Ejercito. Natiis mo yung kapatid mong ganyan. Ang lupit mo. Kung natiis mo, ito message, personal na message ko kay J.B. Ejercito. Kung natiis mo yung kapatid mo na ganyan ang sitwasyon na hindi ka naman lang nasaktan or hindi ka man lang nag-react or hindi ka man lang gumawa ng hakbang para makatulong sa kapatid mo para sa hustisya at katotohanan, paano pa ang Pilipino? Kapatid mo nga eh. Pinagkakanulo mo, pinabayaan mo yung kapatid mo, Pilipino pa. Sira ka na. Diba? Sira ka na. Kapatid mo, kadugo mo, iisang tatay nyo, pinabayaan mo, Pilipino pa kaya? Kaya nga minsan itong mga senador hindi naman lahat siguro, sana may natitira pa. Pira-pira na lang yan eh. Pag tinakot yung kaso-kaso, bibigay, iiyak-iyak, hahagulol. Tapos iiwanan na yung mga Pilipino na umaasa sa kanila, na umaasa na ilalabas ang katotohanan. Diba? So, personal interest, wala na yung para sa bansa. Nakakalungkot mga kabayan, nakakalungkot. Kung may itutulong lang ako, kaso hanggang ganito lang tayo dahil limitado ang ating sa pagtulong dahil nga alam mo naman ang gobyerno ngayon, lahat hawak nila eh. 'Di ba? Nakakagigil mga kababayan. Nakakagigil. So, yun lang. At marami pang darating ito kasi nakakatuwa kahapon. May 40 sinabmit na yata mga pangalan kay Senator Robin Padilla, yung 14 additional na mga ex-marines na mga magtitistigo. Ito daw mas matindi kasi may mga ebidensya talaga, may mga dokumento. Aabangan natin yan. At alam ko naman, hindi naman natutulog na yung kampo ng kadiliman para mapagtakpan or maharang. Patuloy pa rin tatakutin yung mga senador. So, ang akin lang dito na kainis, bakit tahimik tayo sa Kongreso, sa lower house? Nandoon yung maraming nakawan. Daan-daan na nandoon ng mga buhaya na nasa lower house. Bakit tahimik tayo doon? Yun yung tataka ko. Bakit nakapokus tayo sa Senado? Ang Kongreso, nandoon tambak ang mga buhaya doon na ano yung tawag nito? Nagparte-parte ng pera natin. Diba? So yun doon ako na medyo nagtataka at nanggigigil. Bakit ganun? Na yun yung totoong pinagmulan ng problema. Bakit ngayon wala silang doon sa Kongreso? Diba? Ito yung masaklap. Pero alam nyo ang kamigan, ang karma, darating yan. Tandaan nyo, hindi mananaig ang kadiliman. Magwagi man sila pansamantala, pero hindi pang matagalan yan. At magkakaroon ng wakas yan. Ito lang naman nasaktan ako kasi, alam nyo, yung ikaw nagsusugal ng buhay para sa bayan, tapos tatatawagin. Ito, tinawag ni dispatcher, yung dispatcher ng Senado, yung dispatcher at saka barker ng Senado, tinawag yung mga ex-marine na mga kargador.
Tapos sa Malacanang naman, yung isa doon na tindera ng isda, yung palengkera sa Malacanang, tinawag naman na basurero yung mga 18 Marines. Alam niyo to, ang totoo niyan, mas proud pa maging basurero at maging kargador. Hindi naman magnanakaw. Honorable ka man tawagin, di ba? Honorable ka man tawagin, magnanakaw ka naman, sinusumpa ka ng taong bayan, isinusuka ka ng taong bayan. Di ba? So, grabe itong mga taong ito, lumalabas mga totoong pagkatao nila. Pero alam totoo, nagugulat kaya na nangyayari yan, lumalabas sa bibig nila, nagagawa nila yan. Alam niyo bakit? Part yan ng plano ng Panginoon na ilabas ang totoong katotohanan at ang kasamaan ng mga tao ito, yung mga kampo ng kadiliman. Ito nagpapahirap sa Pilipinas. Sinasadya yan, inaalaw yan ng Panginoon na mangyari. Magugulat kayo yung inasal ni Tulfo, hindi inasal yun ng may utak at may edukado. Kaya lang nagawa niya yon dahil sadyang gusto ilabas ng Panginoon, ipamukha sa buong bansa, sa mga Pilipino, na ganyan silang klaseng tao. Kahit siya, di ba? Nagulat din siya eh. Hindi daw niya dapat inasal yun eh. Dahil nga, inalaw na yan ng Panginoon mangyari para makita natin mga Pilipino, yung lalo na yung mga nagtatanga-tanga na magising. Magising na kayo mga kaibigan. Wala tayo ditong sinasabing kesyo, ang atin dito, ang katotohanan na lumabas. Dahil pag hindi natin nagkaroon ng katapusan itong paghihirap ng Pilipinas, itong panakawan, at hindi managot itong mga grabe, sa totoo lang mga kababayan, tulong-tulong sila. Kasi ang ginawa siguro ni Tambaloslos, ito opinion ko lang, nung mag-isip siya ng nakawan, magnanakaw, dinaman niyo yung iba, inambunan niya, binusog. Kasi nga, para damay-damay. Kaya tingnan mo ngayon, pinagtutulong-tulungan sila takpag-takpan dahil nga kasabwat sila. Hindi lang 10 katao, daan-daan. Daan-daan ang nagkamal ng ating pera na bilyon-bilyon na pinaghati-hatian na nila. So, wala na tayong nagawa. NBI, mahalata nyo naman. Kayo na magsasabi. DOJ, Ombudsman, ano pa, yung pulis natin, yung sundalo natin, galit pa sila, Ito yung natatawa ko. Galit pa sila na nagsasalita daw yung mga 18 Marines na mga Marines sila, ex-Marines. Alam mo, mas proud pa kami. Mas tinatrato ko pa silang totoong mga sundalo, totoong mga Marines. Dahil ang ginagawa dapat ng AFP, dapat ginagawa nila yun. Ginagawa na ng mga ex-Marines na yan. Diba? Insulto, lakay ng sampal sa kanila yon dahil pinapasahod natin sila para ipagtanggol ang mga Pilipino, ang ating bansa. Pero ang ginagawa, diba? Isa rin mga kamabayan, yun ang mahirap dito, yung alam mo na yung katotohanan, pilit ka pa rin, nagtatanga-tangahan. Yun lang po mga kabayan at tatapusin ko na yung pagkain ko muna.